Yan. tatanggalin yung papel ng mga mambabatas sa pagbibigay ng medical assistance. Oo, wala Dapat na. purely Department of Health na lang ang function na ito. Nasa linya natin si ASEC Albert Domingo, ang spokesperson po ng Department of Health. ASEC, magandang umaga. Good morning, Asek. Good morning, Ninong Weng at Ninang Weng. Mano po? Mano din Kayo. kami, ASEC. Oo. Magandang umaga at Merry Christmas po. Actually, Thank you. kayo, Department of Health, ang magiging Merry ninong Christmas. at ninang ng sambayanan na Nako. nangangailangan. Oo, kasi Oo. nasa inyo na ho ang bola eh. Oo. Para ho sila ay Opo. makalibre na ng kanilang mga pangangailangang pinansyal pag sila po ay nauospital. Paano na yung Oo. sistema nun, ASEC? Kung sakali, sabi nga ng aking partner kung wala ng papel, yung mga mambabatas natin sa issuance ng GL, paano na makakalapit yung mga hindi makalapit sa mga mambabatas dati? Opo, Double Weng. Una sa lahat, hindi talaga namin kailangan yung GL. Pinapatong lang po yan, kinakabit dun sa mga papeles. Pero ang pinakamahalaga kasi sa amin is yung referral ng social worker. Sa kasalukuyang pagmamalakad ng MAIFIP, ang mahalaga po, lalo na sa mga kapusong nakikinig ngayon na mga nasa ospital, tanungin po ninyo yung medical social services o yung social worker ng inyong ospital kung meron po silang tinatawag na agreement or MOA, no, Memorandum of Agreement sa DOH or sabihin nyo lang po, meron po ba kayong usapan sa DOH? Kasi marami naman po tayong mga private hospital at halos lahat ng mga public LGU hospital at syempre pag DOH hospital ay may access dun sa tinatawag na MAIFIP. So yun po yung sa ngayon. Sa panukala namin sa susunod na to, ito yung gusto sana naming may paliwanag na mabuti at kami po ay nagdadasal sa ating mga ninong at ninang sa BICAM, no, na sana ito yung magiging kalakaran. Dapat po malaking bahagi ng 51 billion na kanilang inaprubahan para sa MAIFIP ay mapunta na diretso hindi sa LGU ngunit sa LGU hospitals. Kailangan linawin ko yan. Nakakarinig po ako, Double Weng, na parang pupunta sa mayor at governor. Hindi po. Pupunta po yan diretso dun sa mga LGU hospitals. Bakit? Dahil pagdidiretso sa kanila, yung billing section na yung bahala. Wala na ho kayong kailangan lapitan basta kayo ay nasa loob ng ward or basic accommodation sa LGU hospitals, mga level 3, yung malalaki po, ay dapat zero na. Yun ang panukala. Yung LGU hospital, ang pinagkaiba niyan doon sa DOH hospitals? Malaki yan. Malaking ospital yan, Weng, pero ang Private pinagkaiba to. na malaki rin pagkakaiba, ang may-ari. Ang may-ari kasi ng LGU Hospital, ang nagpapatakbo ay ang syudad kung ito ay nasa loob ng isang city o kaya yung probinsya kung nasa Kapitolyo. Mahalagang detalye yan kasi ito po yung hindi naiintindihan, no, ng ating mga kasamahan na nagsasabi na nako, dapat nilang idiretso sa public hospitals. Akala po kasi nila na ang public hospital isa lang ang may-ari. Actually marami pong may-ari eh. Ang DOH, ang pag-aari niya nasa 87 na public hospitals ang pag-aari ng DOH. Mas marami yung sa LGU. Level 3 nasa 12, dagdagan natin ng level 2 nasa 43. Tapos hindi ko lang alam yung eksaktong numero ng level 1. Mas marami yung level 1. Ngayon ko lang nakuha niya na, alam Asek. niyo ho ba? Yes. Ngayon ko lang na-encounter na meron pa Ang palang Philippine LGU General hospital. Meron. Ano po yan? Ngayon ko lang na-encounter na meron pa palang mga tinatawag na LGU hospitals. Yes. Ito pa, Weng. Ito, ang UP Philippine General Hospital ay hindi under DOH. Ang Veterans Hospital ay under Department of National Defense. So, Yes. bakit ko sinasabi ko sino yung mga iba-ibang may-ari ng public hospital? Yung may-ari kasi ang nakakapagsabi kung isi-zero niya yung bill o hindi. Dahil ganito po, ang PhilHealth ay tinutulak natin na maraming salamat na nagpalit na ang administrasyon, tapos nagkaroon na tayo ng maraming mga benefit packages na tumataas. Pero hindi kasi ganoon kabilis yung proseso kapag ini-improve natin ang mga benefit packages. Mangyayari po yan, habang nangyayari yan, merong balanse. Yun yung yumayari sa atin. Yun yung yumayari, lalo na sa mga middle class, lalo na sa mahihirap. Ngayon, pag sinabi ng may-ari ng ospital, wag ko kayo mag-alala, meron akong budget na pagkukuhanan. Yun ang pupuno dun sa kulang at nagze-zero yung bill. Nangyayari yan sa DOH kasi ang may-ari, obviously DOH, pag sinabi ng Pangulo sa Secretary of Health at sinabi ng Secretary of Health sa DOH Hospital, uy, buksan nyo yung mga budget nyo, gamitin nyo. Tapos, pero sa LGU, depende.
depende. Opo. May mga LGU na kaya kasi malalaki ang budget, Makati, yung sino pa ba, Sultan Kudarat, etc. Pero maraming LGU ang nag-aantay dahil wala naman silang pondo. Yun ang katotohanan. Ngayon, So kung matuloy itong panukala, Opo. yun ang gagamitin. Okay, asa linawin ko lang, yung 51 billion pesos na may pondo, hindi po yan lahat mapupunta sa zero balance billing o pwede siyang itustos din sa ibang pangangailangan ng mga government hospitals, si mga kakulangan sa gamit, kakulangan sa gusali, o purely gagamitin po siya sa medical assistance sa nangangailangan po. Maganda yung tanong mo, Miss Weng, no? Kasi dalawa yan. Bibilisan ko yung sagot, no? Yung Opo. unang tanong mo is, para saan pwede gamitan ng MAIFIP? Ang MAIFIP ay hindi pwedeng diretso ipambili ng equipment. Pero, bakit? Kasi siya ay bayad serbisyo. Sa technical term yan, maintenance and other operating expenses. Pero, pag pumasok na yan dun sa budget, dun sa pitaka, sabihin na natin, sa pitaka ng ospital, pwede na siyang gamitin ng ospital para sa ibang bagay. So, hindi siya diretso kasi marami nang nag-iisip, bakit hindi na lang yung mula dun sa GA na MAIFIP biglang lalabas equipment? Hindi ko ganun ang proseso. Kailangan may, at ito yung safeguard. Ito yung safeguard, Miss Weng, Sir Weng. Kapag walang pasyente na may sakit, hindi pwedeng kunin yung MAIFIP. Kaya sinasabi namin, hindi to cash. Pambayad serbisyo siya. Now, yung second element sa tanong mo, Miss Weng, ano ba to? Para lang sa government hospital, naririnig po namin yung hinaing po ng ating mga senador, mga congressman at woman na totoo naman, may mga private hospitals na walang kinalaman yun sa choice. No? Sa pagpili ng ating kapuso, napupunta sila doon kasi yun ang pinakamalapit. Wala nang kama sa public. Or emergency. So, ang proposal ng DOH ay may porsyento na pwedeng gamitin sa private hospitals. Pero sino magsasabi kung aling private hospital ang lalagyan ng MAIFIP? At paano malalaman po ng publiko na itong particular na private hospital na ito, kung saan ka nagpapagamot, ay may MAIFIP o wala? Yan ang gusto nating linawin sa darating na taon, no, sa implementation. Di ho ba tayo, marami sa atin pala, hindi naman lahat, pero yung mga may HMO, yung mga Health Maintenance Organization, kapag tayo po ay nakatanggap na nung membership card natin, may nakaakibat na brochure yan, may listahan kung saang ospital ka pwedeng pumunta. Yun ang kailangan gawin at gagawin ng Department of Health. So lahat po nung mga private, pero remember, hindi ho namin ini-encourage na punta kayo sa private. Ang ini-encourage po namin is, kaya nga pinaparami namin yung LGUs na kaya mag-zero balance billing. Kapag may malapit po na LGU o kaya na DOH hospital, dun ho, lalo na pag DOH, dun ho pumunta. Pero Ms. Weng, ang diretsong sagot dyan, kaya pag binasa niyo po yung proposal ng DOH, ang magtitimon, kumbaga, nung pera ay yung DOH hospital. Bakit? Kasi siya yung pinakamalaking ospital sa isang rehiyon at siya yung nakakaalam kung saan yung mga kama na bakante. Meron ba akong kapitbahay na LG hospital? Puno na yan. Sino yung mga kapitbahay ko? Magkakakilala yan eh. Ang mga doktor magkakakilala, lalo na yung mga magkakapitbahay. Ganun. Ang tanong naman dito, kasi yung iba ho talaga, mas pinipili pumunta ng private hospital. Dahil pag pupunta ho sila sa government hospital, punuan yan. Di ba? Wala pang kama. Minsan, punong-puno ho talaga. Ngayon, pagdating ho sa mga private hospital, di ba may mga MOA din ho kayo? Ang agreement. Yes. Oo. So yun, ang tanong doon, pwede bang ikonsidera ng DOH kaya na siguro lahat to ng private hospital saklawin na rin. Bigyan na rin ng allocation ng budget na galing dito. Magandang panukala yan, Weng, pero meron kaming, sabihin na may mga kondisyon, lalo na itong kondisyon na to na sasabihin ko. Dapat, ang private hospital, kapag makikipagkontrata, kontrata yan sa amin, hindi dapat lalampas yung singil, lalo na yung singil ng doktor doon sa PF na ibinabayad ng PhilHealth. O bakit biglang pumasok si PhilHealth? Si PhilHealth kasi yung parang pinaka-petsuhan na parang benchmark, kahit pa paano merong datos ang PhilHealth. Ito ang tamang PF, yan, usapang PF. Ito ang tamang PF. Kapag lumampas doon, sasabihin namin sa private hospital, hindi pwede, o kaya sasabihin ng private hospital, hindi yan zero balance billing. Bibilisan ko yung dagdag na sagot ko, Weng, no? Para kasi kaming nagpapatakbo ng budget airline or ng aeroplano. Pag napasok ng aeroplano, hindi, yan, mag-gets po ninyo to. Ang mga aeroplano, dalawang piloto lang naman yan saka isang malaking aeroplano, ang take-off, ang lipad, ang landing pare-pareho. Pero sa loob, merong economy class, budget,
merong premium economy, tapos merong business class. Dapat po, ang bumibili ng ticket, alam kung ano yung estado niya. Hindi namin sinasabi na tanggapin mo lang na mahirap ka. Hindi ganon. Sinasabi lang po namin is magpakatotoo po tayo. Kung hindi po lalo na, kasi ito yung mga abuso, Miss Weng, Sir Weng, ito yung mga umaabuso. Merong mga kaso na nasa large private room, bigla papacharge sa MAIFIP. So parang kami, teka muna, ang pondong yan ay para sa indigent and financially incapacitated. Kung ikaw ay lilipad, papunta sa Hong Kong, kung yari lang, at alam mo ang budget mo ay hanggang ganito, bakit ka nag-business class? Correct. Hindi mo ba? Oo, dapat, at saka ano yun? Pinili mo lang yung economy class. Dapat malinaw din linawin din ng mga ospital sa pasyente na kung gusto niyo po na mag zero balance billing kayo at mag-avail kayo ng MAIFIP funds, dito lang po ang pwede. 'Di ba? Bako unless emergency Miss Weng, ito, di ba? Correct. May mga ganun naman kasi yan yung mga kailangan bantayan ngayon, no? Kasi bilang isang doktor, nakaka-receive rin kami ng reports na ganito yung style dyan. Hindi natin nilalahat, no? Konti lang pero meron pa rin ng mga masasamang private hospital. Ang ginagawa ganito, pagka nasa ER ka na, hindi naman emergency, pero bubulong sa'yo yung admission. Oo. Gusto niyo, sir, mapabilis kayo sa pila? O dito na lang kayo sa ganitong private room. Tapos, syempre, yun namang pasyente, hindi naiintindihan na tataas yung mga singil, sige, doon na kami. So, ang sabi nga ni Secretary Herbosa, teka muna, bakit nag-iiba-iba ang singil ng ospital? Depende sa room. Dapat, nag-iiba lang yung room rate, okay yun, kasi nag-iiba nga naman yung, sabi nga sa aeroplano, di ba? Gusto mo ng additional leg room, gusto mo ng exit yung upuan mo, magbayad ka. Pero, ang sweldo ng piloto, pareho lang. Ang sweldo ng flight attendant, pareho lang. Yung aeroplano, pareho lang. So, hindi dapat nag-iiba yung singil ng ating mga professionals. Napakahirap na usapin nito, pero papunta na tayo doon. Okay, pero tsaka isa pa, bago tayo magtuloy-tuloy, yung ito lang, sino magdidetermina kung ano ang saklaw na halaga? Kasi doon ho sa mga guarantee letter, may binabanggit yan na mga halaga lang na pwede nilang ibigay. Kunyari, mga, ewan ko, kung 10,000, 20,000. O baka ganito yun, Weng. Or buong balanse ng bill ang kino-cover. Halimbawa, Ngayon, Asek, kung ikaw pasyente, may PhilHealth ka, di ba? So, minenos na yung PhilHealth package mo. May HMO ka. So, tatanggalin na rin po yun. Yung balanse doon, ang sasagutin ng MAIFIP. Tama po. Dapat, Yun. yes. So, talagang masizero Ang balance tanong ni ka. Sir Weng, pero sino magsasabi na actually, yung balanse, i-cover nitong MAIFIP ng buong buo or portion lang? So kung naka-video ko ngayon, nakangiti ako. At bakit? Kasi sinagot niyo po ang isa't isa at bubuhin ko yung sagot. Yung tanong ni Sir Weng, sino ang magsasabi kung magkano makukuha? Yun kasing sistemang GL, hindi namin alam kung paano nila kinocompute. Nakakita kami ng mga sulat Para sa'yo, 10,000. Para sa'yo, 50. Para sa'yo, 100. Parang napapakamot kami ng ulo. Depende sa nagbibigay kung magkano ibibigay na halaga yung GL. Yung kwento nila Correct. Oo, pero yung sinabi ni Miss Weng, yun yung sagot namin. Kapag ang pasyente nasa loob ng ospital at wala naman nangingialam dun sa ginagawa ng doktor, at ang doktor dapat ang ginagawa lang is yung para dun sa sakit. Ayaw natin yung parang umaabuso na ibang halimbawa naman sa mga kotse, sa mga talyer. O dumating ka, na flat lang yung gulong mo, biglang paglabas mo, pinapalitan yung pintura, pati yung mirror, nilitan. Teka muna, ang pinaayos ko lang ay yung gulong ko. Bakit yung buong katawan ko pinakailaman mo na? So dapat yung practice is doon lang sa talagang problema at medically necessary. Ang mga doktor naman dapat di nga nila nalalaman kung anong klaseng pasyente to Ang tingin lang ay isang tao yan at kailangan gamutin yan. So pag ginamot na yon, yung magde-determine ng bill, it's yung bill. Kung ano yung ginamit sa kanya, tas ang ibig sabihin, Sir Weng, kahit malaki yung bill at nangyayari ito sa NKTI, may mga 2 million yung bill, yung ginagamitan ng ECMO na basta complex procedure, 2 million, nabubuhay sila, zero yun. Kasi hindi naman pinili ng doktor, hindi pinili ng pasyente. Sako po ng MAIFIP ang professional fee ng mga doctors. Yes, sakop po yan. Miss Weng, ang gaganda ng mga tanong. May nakikita kami mga panukalan na para bang sinasabi sa DOH, bayaran nyo na ng 100% yung mga PF. Binabalik kasi namin yung tanong, sino po ang magsasabi kung ano ang PF? Yes. Kasi, okay, ibang halimbawa, alam ko medyo sensitive, pero yung presyo ng konkreto saka ng asphalt, di ba, ganyan. Kaya ngayon yung talakayan sa DPWH. Sa mundo ng healthcare, ang PF is a very sensitive issue kasi ang doktor ang nagsaset ng PF niya. Yes. Pero alam
niyo ba sa ibang bansa, hindi yung doktor yung nagsaset. Pwedeng yung gobyerno or kung hindi gobyerno, yung Medical Association. So minsan lagi namin kinakalipit ang PMA. Dear Philippine Medical Association, pwede ba magbigay kayo ng para bang listahan, menu ng mga taripa ng mga professionals? Naku, maraming doktor na magagalit yan. Pero ang mga abogado, ang IBP, Integrated Bar, meron silang parang pag notaryo hanggang dito lang. Kapag appearance fee hanggang dito lang. Ngayon, hanggat mangyari yon, hirap kaming mapilitan na bayaran ng 100%. Kasi pag sinabi ng contractor, ng doktor na ang PF ko, hindi. Technically double wang. Doctors are contractors. Correct. But not the bad kind. Not the bad kind. Kasi may kontrata kami sa aming ospital. So, yun ang dapat nating tutukan. Pero I think panahon na rin na talaga yun. Pwede ba yung i-regulate ang mga PF ng doctors? Or is the DOH considering that? Miss Weng. Yan ang perspective ng Department of Health. Pero kaya ganito ako sumagot. Marami rin ako mga kabaro na nakikinig. Baka mamaya kalabitin ako na sinasabi mo, Albert. Pero para para walang away, walang tampuhan, lagi namin sinasabi, yung Medical Association na kasi ang mag-lead. Dahil yan ang may moral authority na sinasabi nga na mag-usap-usap para matigilan na yung masyadong malaking range. May sobrang mahal. Alam niyo ba nung mga nakaraang buwan may nabalita yung sa BGC yung doktor, pero baliktad yung balita. Dinatikos siya kasi yung PF niya mura. So parang kami, ano ba naman yan? Yung batang doktor na 350 lang yung PF. Talaga? Binatikos siya kasi nagagalit yung ibang doktor. Yes, nagagalit kasi yung ibang doktor. Masyado daw mura, tuloy yung mga presyo nila nahahatak pababa. Kaya pala mag-usap-usap. Pero linawin niya Ayun kanina. na nga, mag-usap-usap nga tayo. Pero asek nabanggit nyo, dapat lang, para makover yan ng May 5th, ay dapat sumusunod dun sa PF level ng PhilHealth. Tama ho ba? Oo. Yes. Hindi pwede sobra-sobra doon. Dahil yung PhilHealth kasi, kahit pa paano yung PhilHealth, meron niyang tinatawag na costing methodology. Ibig sabihin, tinatanong niya sa lahat ng mga statements of account, pinibasa niya lahat, tapos titignan niya kung ano yung average, merong high, merong low. Tapos, may mga nakaupo na mga doktor rin naman dun sa board of directors na nagsasabi, teka muna, parang masyadong mataas yan, parang mababa yan. So, yung prosesong yun, para very open and very transparent, yun ang gusto naming ipasok yung mga medical association. At hindi lang yun, meron rin tayong, alam ko, yung Philippine Alliance of Patient Organizations, yung parang union ng mga pasyente, nating lahat ng mga pasyente na mag-usap tayo, magkaroon tayo ng usapan. Double weng, nangyayari ito sa Japan, saka sa Korea. Every 1 year or 2 years, sa Japan 2 years umuupo yung mga doktor, yung mga Union of Patients, yung Ministry of Health, yung DOH nila. Tapos nagkakapirmahan sila, para sa susunod na 2 taon, hanggang dito lang ang fee. Pag may lumampas dyan, hindi babayaran. Ay, maganda yun Pwede. Kailangan na talaga seryosohin yun. Yes. Ngayon lang gusto ko lang linawin, by 2026, kailan may uumpisahan na mapapakinabangan ng taong bayan yung mas malawak na implementasyon ng MAIFIP? Yeah, nakaabang kami, Miss Weng, kung ano yung final language. So, eto pwede ko nang sabihin kasi katabi ko si Sec. Edbosa kahapon, may kausap siyang media. So, sasabihin ko, merong 3 senador, pero hindi niya pinangalanan, so hanggang 3 lang ako sasabihin ko, may 3 senador na nagpapasalamat kami na tumugon dun sa panukala ng DOH na special provision. Nag-submit sila ng mga versions nila sa Senado at yun ang tinatalakay ngayon nung BICAM as a whole. Sa Senado nag-submit pero sa BICAM sila. So, kaya napaka-importante, nag-aantay kami, ano yung lalabas na enrolled bill? Yan yung termino ng mga abogado. Pag lumabas na yung pinakamahabang kasulatan, at ang balita daw ay 28 yata or 29 malalaman, di ba? So, sabi nga namin, mukhang tayo at sabi nga ng Pangulo, mukhang puyatan tayo. Game kami doon, Mr. President, na nakaantay tayo para makita yung detalye. Para sa tanong ni Ms. Weng, kung paano ma-implement, ideally, January 1, pagpatak ng 2026, yun na yung policy. Pero in reality, at kaya kami mapupuyat, okay lang yun, yung mga guidelines, babalangkasin namin. Alright. Tsaka yung mahalaga, yung anong coverage ang pwedeng, yun na, makover ng DOH kung sakasakaling ma-confine man ng individual sa private hospital o LGU hospital or DOH hospital. Dahil hangad natin talaga na lahat ay gumaling at hindi yung hindi na-hostage ka dahil hindi ka makabayad Diba? Alright. Asek, maraming salamat sa oras ha. Good morning. Good morning, Matt. Merry Christmas sa inyo. Maligayang Pasko po. Thank you. Thank Good you, morning Asek. po. Magandang umaga. Si Assistant Secretary Albert Domingo, ang spokesperson ng Department of Health, mga kapuso, dahil
Pinoproblema.